Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Anong ginagawa mo kapag marami kang detractors o maraming tao na against sa'yo? Ika nga ng mga nakararami ay kontrapelo. Pakiramdam mo'y parang pinagtutulungan ka ng nakararami para sa iyong downfall. Tara, pag-usapan natin yan. Ako si Jo Cabrera Alabastro, tumutulong sa iyong maunawaan ang kabutihan ng Diyos sa simpleng pamamaraan. Subukan nating intindihin sa pamamagitan ng isang kwento. Alam mo ba yung story ng isang donkey na nahulog sa balon? Ganito yun. Isang araw, ang asno na pag-aari ng magsasaka ay nahulog sa balon. Iyak ng iyak ang kawawang asno. Takot na takot siya na mag-isa sa balon. Hindi niya halos alam kung ano ang gagawin sa madilim at malalim na balon. Inabot ng mahabang oras ang kanyang pag-iyak na tila ba humihingi ng tulong. At ang lahat ng pangyayaring ito ay nakita ng magsasaka. Hanggang sa pinakinggan niya ng pinakinggan ang pag-iyak ng asno. At dumating na nga siya sa point na naisip niya, matanda na naman ang asno. Mabagal na rin kumilos. Hindi ko na rin gaanong napapakinabangan sa sakahan. Di gaya nung siya'y bata pa, makisig at malakas pa. Kaya naisip niyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Kasi naisip niya, tutal yung balon wala na rin namang tubig. Wala na ring pakinabang ang balon. Bakit hindi na lang niya tabunan ng lupa ang balon at doon na ilibing ang asno? Para bang dahil hindi na niya mapapakinabangan, paiikliin na niya yung agony ng asno. Ililibing na niya. Kaya humingi siya ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. At sinabi niya ang plano. Kaya kumuha sila ng pala, bawat isa sa kanila. At nang hinagisan nila ng lupa ang balon, tila ba nalaman ng asno ang plano ng mga ito. Kaya iyak siya ng iyak. Kasi alam niya na malapit na ang kanyang katapusan. Hanggang sa nanahimik siya. Kaya nagulat ang mga magsasaka. Tahimik na ang asno. At napansin nila na sa kada tabon ng lupa, may kagila-gilalas na ginawa ang donkey. Pinapagpag nito ang lupa at tinatapakan nito. He shakes it off and takes a step up. At habang pataas ng pataas ang lupa, paakyat ng paakyat ang asno. Imbis na malibing ito, ay nakalabas ng balon. Anong aral ang pwedeng mapulot mula sa kwentong ito? Gaya ng asno, yes, may posibilidad na ang mga tao ay manira sa'yo. Ibuli ka, batuhin ka ng putik, akusahan, ipin down, ipitin ka, o gawan ka ng kamalian. At minsan nga, yun pa mismong mga taong natulungan mo ang magbe-betray sa'yo. Mga tao na tinuruan mo o once in their life, pinautang mo ng malaking halaga. At dahil hindi ka na nila kailangan,
kasama na sila sa mga nanguusig sa'yo. Ang sakit, ano? Pero hindi dito magtatapos ang buhay. There is life after challenges. Gaya ng asno, huwag mong hayaang ilibing ka ng mga tao sa iyong insecurity, sa iyong mga past mistake, o sa mga bagay na hindi mo kayang gawin. Ang mga pambabato sa'yo, pwede mong gamitin bilang stepping stone para magtagumpay o ma-overcome ang pambubuli ng mga tao. So whenever you feel dumped o may mga tao na nag-take advantage sa'yo, shake it off and step up. Soon, gaya ng asno, you will find a way out. Sabi sa Romans 12:20, on the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Bless those who persecute you. Pray those who throw stones against you. Sabi nga ng mga nakatatanda, kung sino nakakaintindi, edi siyang umintindi. And this is what Jesus modeled to us. He was persecuted. He was bullied. He was canceled. Pinagtulungan, tinapunan ng kung ano-anong mga putik. But he rose above the situation. Madali para sa ating mga tao yung sumuko na. And madali rin to make this as an excuse on not to continue. Yung hindi ka na motivated o feeling mo pinagtutulungan ka na ng mga tao sa opisina nyo o ng mga kapamilya mo na wala silang nakita kundi yung kahinaan mo. Madaling sabihin ayaw mo na. Madaling sabihin hindi ka na magtutuloy kasi kontra naman sila sa'yo. Or hindi ka na magmamahal kasi opposite naman ang pinapakita sa'yo. It's so easy for us to wallow in sadness. That's a normal thing, umiyak. Ilibing ang sarili sa depression. Tabunan ang mga mapapait na karanasan ng mga bagay na pwede natin ding ikapahamak. Paninigarilyo kasi stressed, umiinom ng alak dahil nalulungkot, nagsusugal dahil sa naluging negosyo. Pero ang paalala sa atin ng Panginoon, huwag mong ilibing ang sarili mo sa maling gawi. Dahil sa mga tao na gusto kang mapahamak, huwag mo silang hayaan na magtagumpay. The battle is not yours alone. Because it is in this circumstance that God reminds us that He is our Emmanuel. He will never leave you nor forsake you. And to be forsaken is one of the most painful situations one can ever have. Maging yung asno, di ba, sa ating kwento. He felt forsaken. Kaya siya pumalahaw ng iyak. Ang sanggol, oras na maramdaman niyang siya ay nag-iisa, tila wala na siyang kasama, di ba humihikbi? Hanggang sa papalaki ng papalaki ang kanilang pag-iyak. Naalala ko nung bata pa ako, ang pinakaayaw kong pakiramdam ay kumain ng mag-isa. Kasi sa family namin, di ko pa naranasang kumain mag-isa nung bata pa ako. Lagi kaming magkakasama. Pakiramdam ko, parang walang nagmamahal sa akin pag kumain akong mag-isa. Lalo na sa isang restaurant o fast food. Para sa akin, yun ang pinakamalungkot. But in reality, with Christ, we are never alone. Even Jesus knew how it felt to be forsaken. He once experienced this. And he has to undergo through that painful process. The painful crucifixion. Yung pakiramdam niya, nag-iisa na siya.
Well, talaga namang nag-iisa siya kasi mag-isa niyang pinasa ng krus. May tumulong sa kanya for a time, pero yung kabuuan nun siya mag-isa. Mag-isa niyang sinalo ang mga bato ng kaaway, ang pambubuli ng mga taong against sa kanya. Mag-isa niyang sinalo ang mga parusa sa kanyang pisikal na katawan. Alam niya, meron siyang disciples, 11 at that time. At least man lang meron sanang 11 siya na makakasama sa pinakamahirap na panahon ng kaniyang buhay. But they were all missing in action. Natatakot sila na masadlak sa kaparehas na sitwasyon. Baka mapahamak din. Except for John the Beloved na hanggang sa kanyang kamatayan ay nakabantay. Mary, his mother, perhaps is looking from afar o iniingatan rin ng mga tao na nagmamahal kay Jesus dahil baka hindi kayanin ng ina na makita ang labis na pagpaparusa sa anak. But we all knew that she also stayed with her son until his last breath. But in all these process, mag-isang hinarap ni Jesus ang mataas na authority na si Pilato, at kahit na nga si Pilato, hindi siya kinakitaan ng mali. Mag-isang tinanggap ni Jesus ang pagsigaw ng mga tao na siya ang ipako sa krus. Mag-isa niyang tinanggap ang mga dura ng kaaway. Di lang disrespect sa kanya. At marami pang mga masasakit na karanasan na pinatikim sa kanya. And because of great pain, he also uttered, "Father, why have you forsaken me?" At that very moment, he felt the pain of being alone. He has never knew a life separated from the Father. Lagi siyang nananalangin. Lagi niyang nararamdaman ang presensya ng Panginoon. But at that very moment, that difficult moment, he had to be alone. According to the Bible historians, this happened in the sense that God made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Sabi po yan sa 2 Corinthians 5:21. Nadama ni Jesus first hand ang pait ng kasalanan. Ang pait at ang sakit na mag-isa, magkaroon ng pakiramdam na mag-isa. Minsan dinadala tayo sa ganitong circumstance, no? Sa ganitong situation. Especially when people are against us. Either opinion man yan, sa pamamalakad mo sa simbahan, sa paaralan, sa opisina, sa iyong negosyo. Pero sa katotohanan, hindi naman talaga tayo nag-iisa. Dahil sa huling hininga ni Jesus, sinabi niyang it is finished. Tapos na ang dakilang sakripisyo ni Kristo, and there is hope. Because Jesus did not remain in the cross. Ang story ng redemption ended in resurrection. Ang muling pagkabuhay na nagbibigay sa atin ng pag-asa ng bawat pagsubok, meron niyang katapusan. Maging ang pangalan ni Jesus, Jesu Kristo, Jesus, our Emmanuel, is a constant promise to us that He will always be with us. He will never leave and will never forsake us. Na sa maraming panahon na pakiramdam mo ay binabato ang iyong pagkatao, kasama mo ang Diyos. There is redemption. May katapusan ang lahat ng paghihirap. You are never alone. Kaya kung sasabihin mong relate ka sa situation ngayon,
This too shall pass. You are not alone. God is walking alongside of you. People will continue to throw stones at you, but you shake it off and step up. Sa dakilang sakripisyo at dakilang regalo, nahatid ng inyong pagkapako sa krus at muling pagkabuhay. Marami pong salamat dahil kayo po ay naging modelo ng kung paano namin haharapin ang mga taong nagnanais na manakit sa amin, emotional man, spiritual, or physical. Panginoong Jesus, ang aming hiling, tulungan niyo po kaming maalala na kayo ay nariyan sa aming tabi. Na sa bawat pag-iyak, sa bawat naming pagdaing, kasama ka po namin. Thank you, Lord, kasi sa mga panahong kagaya nito, ang paalala po ninyo ay hindi po ito magtatagal. Darating ang panahon na ma-overcome namin ang ganitong sitwasyon. Kaya dalangin po namin sa araw na ito ang aking kaibigan na nakikinig ngayon. Ito po rin ang iyak ng kanyang puso. He or she feels so alone in a situation. Naiipit po siya. Nahihirapan po siya na mag-move forward, tumayo, ipagpatuloy ang buhay dahil sa mga balakid na kinakaharap niya against the opinion of others o maging yung mga sinasabi at pinaparamdam ng iba. Gaya mo, Panginoong Jesus, turuan niyo po siya, turuan niyo kami na maging overcomer. Through your name, Amen. Just shake it off and step up. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Salamat sa iyong patuloy na pakikinig at pag-share ng mga episode ng programang Reflections. And I hope naging malaking encouragement ito para sa iyo ngayong araw na ito. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.